Minsan sa ating buhay, mas mabuting sumunod na lang sa mga nakaugalian sa mga nakakatanda sa atin kaysa suwayin ang kanilang mga paniniwala. Wala namang mawawala sa atin kung susunod tayo sa nakaugalian nila. Mas may mangyayaring masama sa atin kapag palagi tayong sumusuway sa kautusan ng mga nakakatanda sa atin. Ika nga sa kasabihan, mas nauna sila sa duyan. Mapagpalang araw po, Sir Van. Ako nga po pala si Jim, short for Jimmy. Pero babae po ako at hindi ako lalaki. Ewan ko ba sa mama ko kung bakit niya ako pinangalan ng Jimmy. Taga Cagayan de Oro City po ako, 25 years old. At nagtatrabaho sa isang sikat na fast food chain bilang taga-silbi ng mga customer. Sa edad kong ito ay may naranasan akong kababalaghan na ayoko nang maranasang pangmuli sa aking buhay. Hindi ako naniniwala sa mga multo, Sir Van. Lalong wala rin sa akin ang araw ng mga patay, kung saan ay nakaugalian na natin ang pag-alala ng mga pumanaw ng mga mahal natin sa buhay. Actually, wala lang sa akin ang araw na ito. Isang natural na araw lang ito para sa akin at hindi ko nakaugaliang dumalaw sa sementeryo. Taong 2022, nang mamatay ang lola ko na tinatawag naming Nana Carmen. Pumanaw siya sa edad na 65 matapos atakihin sa high blood pressure. Pumutok yung ugat niya sa batok dahil sa taas ng pressure ng kanyang dugo na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Siyempre malungkot, lalo na kapag alam mong hindi mo na siya makikita. Pero namatay si Nana Carmen na wala akong pinagsisihang kahit na ano. Ni hindi ko pinanghihinayangan ang pagkawala ni Nana. Bakit? Kasi alam kong umuwi na si Nana Carmen sa tirahan ng ating amang may likha ng lahat. Alam kong masaya na si Nana Carmen sa piling ng Diyos at naibsan na ang kanyang mga problema sa buhay. Ganun ang mindset ko pagdating sa kamatayan, Sir Van. Bagaman malungkot, ay wala akong nadamang panghihinayang. Mahal na mahal ko kasi si Nana Carmen. Nung buhay pa ito ay hindi ko siya nakakalimutang dalawin kada linggo. Binibilhan ko si Nana Carmen ng mga paborito niyang pagkain, lalo prutas. At minsan ay isasama ko si Nana sa pamamasyal. Kaya para sa akin, naiparamdam ko kay Nana ang pagmamahal ko bago siya pumanaw sa mundo. Nalipat ako sa Cebu. Na-promote kasi ako, Sir Van. Buo na ang desisyon kong hindi uuwi noon sa darating na araw ng mga patay. Alam ko sa sarili kong hindi naman magagalit si Nana Carmen kung hindi ako magsisindi ng kandila sa kanyang libing. Kaya hindi na talaga ako nag-aksayang umuwi sa amin sa Cagayan. May pagkakuripot din kasi ako, Sir Van. Nag-iipon kasi ako ng pera noon at ayokong umuwi dahil sa totoo lang, magastos ang pag-uwi. Lagi namang nasa puso ko si Nana Carmen at kailanman ay hindi ko siya nakakalimutan. Kinagabihan ng November 1, wala kaming pasok sa trabaho. Nasa boarding house lang ako nung halos buong araw. Nakahilata lang sa kama at nanonood ng mga horror movies. Paborito ko kasing panoorin yon. Hindi ko akalaing nakatulog pala ako habang nanonood ng The Conjuring. Nang bigla na lang akong nagising dahil sa akala ko talaga ay may tao sa labas ng kwarto ko. Marami kasi kaming nakatira sa boarding house na ito. Pero mag-isa ako nun. Nag-uwian kasi sila sa kanilang probinsya para dumalaw sa mga yumaong mahal sa buhay nila. Akala ko talaga may tao sa sala kasi parang may naririnig akong naglalakad. Nang lumabas naman ako sa kwarto ay wala akong mahagilap na tao. Maliban sa basaang labas ng banyo na tila ba may naliligo sa loob kahit wala naman. Chinek ko pa nga ang banyo pero walang tao doon. Maliban sa basang sahig na tila ba may naligo kanina na hindi ko nakita kung sino. Napaisip tuloy ako, Sir Van, kung totoo ba ang nakita ko o namamalikmata lang ako. Hindi talaga ako sigurado. Naisip ko na lang na baka may pumasok sa boarding house namin at nakiligo dito sa banyo. Nilagyan ko na lang ng foot rug ang labas ng banyo. Saka ako natigilan. Bigla akong naalala si Nana Carmen nung buhay pa ito. Kapag naliligo kasi si Nana sa banyo, ay hindi siya nagsasara ng pinto. Kasi hindi nakakahinga si Nana sa masikip na silid, lalo pa masikip na banyo. Kaya pagkatapos maligo ni Nana nung buhay pa ito, ay nilalagyan ko lagi ng foot rug ang labas ng banyo. Noon ako biglang kinilabutan, Sir Van.
Hindi ko maiwasang isipin na baka dinalaw ako ni Nana dahil hindi ako umuwi sa Cagayan de Oro para dumalaw sa kanyang libingan. Tapos nakakakilabot pa ang background music na mula sa laptop ko dahil sa pinapanood kong The Conjuring movie. Pumunta na lang ako sa kusina at kumuha ng malamig na tubig sa fridge bago bumalik ng kwarto. Napatawa na lang ako ng pagak na uminom ng tubig. Itinaboy ko na lang ang masamang naisip ko para hindi ako matakot. Nakakalokang natatakot ako sa kung anong bagay ang naiisip ko. Muli akong nakatulog noon, Sir Van, at hindi ko na napansin kung anong oras na nga ba yun. Basta nakatulog talaga ako matapos kong uminom ng malamig na tubig. Hindi ko alam pero bigla na lang akong nakarating sa isang lugar kung saan ay napakabango at napakaraming nakahilerang bulaklak na kulay puting rosas. Sa dulo ng lugar na yun ay nakita ko si Nana Carmen na nakangiti at hinihintay ako. Nakadipa ang mga braso ni Nana Carmen. Parang nawala sa isipan kung patay na nga pala si Nana. Napatakbo akong lumapit sa kanya at yumakap. Nagulat na lang ako sa napakalamig na katawan ni Nana. Tapos ang matamis niyang ngiti ay tila nakakaakit at tanging nasabi niya sa akin, "Masaya dito, Apo. Halika, sumama ka sa akin." Pagkasabi nun ay bigla kong naalalang patay na nga pala si Nana Carmen. Kaya itinulak ko siya. Ang sakit ng katawan ko, Sir Van, dahil nahulog ako sa kama. Nananaginip na pala ako ng mga oras na yon. Panaginip ko lang pala si Nana Carmen na nakangiti sa akin at inaanyayahan akong sumama sa kanya. Sunod-sunod na katok ang narinig kong kumalabog sa pintuan ko. Kanina pa pala ang mga katok na yon. Nakalakas yung pinto ko. Tila ba ako wala sa aking isipan, Sir Van? Nang binuksan ko ang pinto, ay ang landlady kong si Ate Susan ang kumakatok. Ang kwarto ko kasi ay nasa second floor at ang may-ari ng bahay ay nasa baba. Isasara daw sana ni Ate Susan ang main door nang marinig niya akong tila umaatungal ng iyak. Napaakyat si Ate Susan dito sa second floor at kinakabahan na siya sa akin kaya napalakas na ang katok niya sa pintuan ko. Inutusan na nga niya ang asawa niyang kunin ang duplicate key para mabuksan ako. Mukha raw kasi akong binabangungot kaya natakot na si Ate Susan sa akin. Pawis na pawis talaga ako, Sir Van. Sa tingin ko mukhang binangungot nga ako kasi sa huling eksena ng panaginip ko ay tumatawa si Nana Carmen. Hanggang sa lumalaki ng husto ang bibig niya at nagiging maitim na. Nagbago ang mukha ni Nana Carmen sa panaginip ko na nakakatakot na. Bigla itong naging buto na may gumagapang na mga uod sa panaginip ko. Kung hindi ako bumagsak sa kama, ay hindi ako magigising sa masamang panaginip na yon. Pinagsabihan ako ni Ate Susan na pumuntang sementeryo at magsindi ng kandila. Ipagdasal ko raw ang mga pumanaw kong mahal sa buhay sa malaking krus. Ani pa ni Ate Susan. Baka raw kasi dinadalaw na ako ng mga kaluluwa ng mga namatay kong kaanak. Naisip kong hindi totoo ang sinasabi ni Ate Susan. Mabait sa akin si Nana Carmen at nung buhay pa ito ay mahal na mahal ako nito. Hindi magagawa ni Nana Carmen ng saktan ako, lalo na siguro kung kaluluwa na siya. Alam kong ng mga oras na yun ay may kakaiba sa boarding house na hindi ko may paliwanag. Basta na lang akong kinikilabutan. Nananayo kasi ang mga balahibo ko sa batok ng mga oras na yon. 10:00 na ng gabi, Sir Van. Nawala na ng tuluyan ang antok ko. Kung ano-ano na lang na nakakatuwang video ang pinapanood ko sa YouTube. Hindi na ako nanood ng horror movie pa ulit dahil ito ang unang pagkakataong nakadama ako ng takot na hindi ko alam kung ano talagang kinatatakutan ko. Hanggang sa pumatak ang 11:00 ng gabi. Nang may kakaiba na naman akong naamoy sa labas. Parang may naaamoy akong kandila na bagong sindi. Naiirita na ako kaya lumabas ako ng kwarto. Maliwanag din naman kasi ang pasilyo namin pababa sa hagdanan sa may gate. Hindi ko na naigalaw ang mga paa ko, Sir Van. Nang makita ako sa dulo ng pasilyo, ang nakatalikod na babaeng nakaputi ang damit. Kilala ko ang likuran ng babaeng yon, si Nana Carmen. Hindi ko rin mahagilap ang boses ko ng mga oras na yon. Gusto kong tumakbo sa loob ng kwarto ko sa takot. Alam kong hindi ako dapat matakot kay Nana Carmen dahil mahal ako ni Nana Carmen. Mabuting tao si Nana, Sir Van. Pero yung kaalaman na matagal nang patay ang tao at nakikita mo siyang muli ay sadyang nakakatakot talaga.
Nakakatakot na hindi ko man lang maigalaw ang mga paa ko para tumakbo sa loob ng kwarto. Napapapikit na lang ako, Sir Van. Naisip kong pinaglalaroan ako ng kung sino mang demonyo ang naroon sa loob ng boarding house namin. Ginagamit niya lang ang imahe ni Nana Carmen para lagyan ng takot ang aking puso. Umusal ako ng dasal na pantaboy ng mga masasamang espiritu at demonyo sa paligid. At noon din ay naigalaw ko ang mga paa ko para kumaripas ng takbo papasok sa kwarto ko. Tinawagan ko na lang ang kaibigan kong taga ron sa Paknaan. Sinabi kong pupunta ako sa kanila dahil natatakot ako dito sa boarding house. Nagpasundo na lang ako kay Rex kahit nakakahiya, Sir Van. Lalaki kasi si Rex pero mas nanaig ang takot ko kaysa naramdaman kong hiya. Saka na ako lumabas ng kwarto nang malaman kong nasa baba na si Rex. Sa tingin ko ay ginamit ng demonyo ang alaala ni Nana Carmen na mga oras na yon para iligaw ako sa aking paniniwala sa Diyos. Mabuti na lang at malakas ako sa Panginoon. Simula nang nangyari yun sa akin, ay naipangako ko na sa sarili kong dadalawin ko na si Nana Carmen tuwing araw ng mga patay. Kahit na magastos, kesa naman ako ang dalawin niya. Hanggang dito na lang po, Sir Van, at maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa akin. Hello po, Sir Van. Magandang araw sa iyo at lalo na sa mga tagapakinig mo sa iyong channel. Sinasabing be careful what you wish for o mag-ingat ka sa hiling mo. Baka pagsisihan mo ang kararatnan nito. Ako po si Nurse Bob, isang gay, isang silent listener mo sa channel mo, Sir Van. Now I broke my silence kasi malapit na ang araw ng mga patay. Naalala ko na naman ang kaibigan kong si Jenna. Isa akong nurse sa pampublikong hospital, Sir Van, at si Jenna ang kaibigan kong pinakamalapit sa akin. Patay na po pala si Jenna, Sir Van, at magde-death anniversary na siya ngayong darating na November 1. Sana itong kwento ko ay kapulutan ng aral ng lahat, na hindi pwedeng kung ano-ano lang ang mga salitang binibitawan natin sa ating mga bibig. Kasi minsan hindi natin alam kung sino-sino ang nakakarinig ng mga sinasabi natin. Okay lang sana kung ang marites lang nating kapitbahay ang nakakarinig. E paano kung naririnig tayo ng mga demonyo sa paligid? Hindi ko makakalimutang papalapit ng November 1, Sir Van. Nangyari ito last year 2022. Ito ay October 29 to be exact. Masaya pa kaming nagharutang dalawa ni Jenna habang papasok sa ospital na pinapasukan namin. Hindi ko na lang babanggitin kung saang ospital kami nagtatrabaho sa Mindanao. Basta taga Mindanao kami ni Jenna. Nung pumasok na kami sa elevator papunta sa 4th floor, kung saan ang line ng duty namin. Sa cardio ward kasi kaming dalawa ni Jenna naka-assign. Kung ano-ano na lang ang pinagkakatuwaan naming pag-usapan. Bob, nakakatawa siguro no kung ang birthday mo ay November 1. Tapos maaksidente ka sa November 1 din. Magiging isang birthday at death anniversary mo. Biglang wika ni Jenna na parang wala lang sa kanya ang sinasabi. Tawang-tawa pa siya. Hinampas ko talaga siya ng dala kong pouch sa kalokohan niya. Ayaw mo nun, iisang gastos na lang. Muli ko pang hinampas ang kaibigan ko nang bigla na lang gumalaw-galaw ang elevator at tumigil sa 3rd floor. Ibig sabihin nun ay may papasok kaya tumigil si Jenna sa kalokohan niya. Bumukas ang elevator at bigla na lang umihip ang malamig na hangin. Ramdam ko talaga, nakakapanayo ng balahibo ang malamig na ihip ng hangin na yon. Mas nakakagulat kasi wala namang tao doon. Napakatahimik pa doon. Lumabas pa akong bahagya pero wala talagang tao. Kaya pinindot na lang ni Jenna ang pagsara ng pinto para tuloy-tuloy na kami sa 4th floor kung saan ang ward namin. Wala na kaming imikan kasi parang may kakaiba sa paligid namin. Yung pakiramdam mong may kakaiba kang kasama pero hindi mo nakikita. Nung makarating kami sa 4th floor, ay halos magunahan na kami ni Jenna sa paglabas ng elevator. Nakakatakot kasi talaga. Humagalpak na lang bigla ng tawa si Jenna at tinukso pa ako. Gusto ko ba raw magpalit kami ng birthday? Speaking of birthday kasi pala talaga ni Jenna sa November 1. Kaya napatigil ako.
habang si Jenna ay parang sira na tumatawa pa rin. Kinabahan talaga ako bigla kasi sa mga mata ko basta na lang naging blurry ang mukha ni Jenna. Niyugyug ko pa nga siya sa balikat para tumigil na sa kahibangan niya. Sumeryoso lang ang gaga kong kaibigan nang makapasok na kami sa nurse station. Busy na kami sa maraming pasyente sa ospital kaya nawalan na kami ng time na magchika-chika pa. Gabi na kami nakalabas ni Jenna sa ospital. Kailangan kasi talagang mag-overtime sa daming pasyente sa ward. Nakakapagod pero wala kaming choice kasi ganitong trabaho ang pinili namin. Napagpasyahan namin kumain na muna sa a la carte bago umuwi sa kanya-kanyang bahay. Ang hibang na si Jenna umandar na naman ng kalokohan. Tinanong ako kung may regalo ba ako sa kaarawan niya. Siyempre bilang matalik niyang kaibigan, pinaghandaan ko naman ang birthday niya pero sinabi kong wala akong gift sa kanya. Biniro ko lang naman si Jenna at sinabi kong pasensya na siya kasi ang dami kong pinapakain sa bahay namin, which is totoo naman talaga, Sir Van. Ako ang breadwinner ng pamilya namin at pinapaaral ko pang 3 kong kapatid, 2 high school at 1 graduating sa kursong teacher. Ang lokaret na pabusangot at sinabihan ba naman akong kahit 1 bulaklak pang patay ay okay na sa kanya. Total naman daw ay November 1 ang birthday niya. Kahit sa sementeryo lang daw ako kumuha ng bulaklak ay okay na sa kanya. Yun daw ang mahalaga, basta may regalo siya sa kaarawan niya. Napitik ko talaga ang noo niya sa kagagahan niya, Sir Van. At kung ano-ano na lang talaga ang pinagsasabi niya. Sa totoo lang din itong kabaklaan ko ay hindi ko maintindihan. Habang tumatagal kasi ang pagiging close namin ni Jenna, ay iba na ang nararamdaman ko sa kanya. Nagsiselos ako kapag may lalaking lumalapit sa kanya. At nagsiselos ako sa mga crush niyang nurse o kaya sa mga crush niyang doktor. Nakakalalaki kasi si Jenna. Sa ganda ba naman ang katawan at mukha niya. Kaya hindi ko mapipigilang magiging lalaki. Pero hindi ko talaga sinabi kay Jenna ang feelings ko, Sir Van. Natatakot akong masira ang pagkakaibigan naming dalawa kapag malaman niyang may nararamdaman ako sa kanya. Kaya itinago ko na lang na nagiging lalaki na ang puso ko at may lihim na akong pagtingin sa kanya. Pinigil ko ang sarili ko dahil sa takot na layuan ako ni Jenna kapag nalaman niyang may nararamdaman na ako sa kanya. Masaya na akong tawaging pinakamalapit na kaibigan ni Jenna. At nakontento na lang akong palagi niyang kasama bilang isang kaibigan. Kasi nayayakap niya ako ng free. Minsan pa nga ay kinikis ako ni Jenna sa noo at sa pisngi lang naman. Pero ang saya ko na sa mga bagay na yon, Sir Van. Hindi ko aakalaing sa isang iglap ay mawawala pala sa akin ang pinakamamahal kong babae isang araw. October 30. Malakas ang ulan. Inihatid ko si Jenna sa bahay nila para masiguradong safe siya bago ako umuwi sa amin. Tiniis ko talagang ihatid siya kahit na malayo ang sa amin at ibang ruta ang sakayan. Ganun na ako ka-attach kay Jenna. Pagdating sa bahay, ay agad akong nakatulog dahil na rin sa pagod. Hindi ko akalaing tatawag pala si Jenna sa akin at magpapasundo sa bahay nila. Tulog na tulog talaga ako at hindi ko nasagot ang tawag niya. 10 beses siyang tumawag sa akin, Sir Van, at maraming mensahe ang natanggap ko sa messenger. May voice message pa. Sinubukan pala siyang halayin ng stepfather niya, kaya nagkagulo sila sa kanilang bahay. Nagsumbong si Jenna sa akin sa chat at sinasabing pupunta siya sa akin dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Ayaw niyang matulog sa bahay nila at bukas na lang siya hahanap ng matitirhan. Alas 4 na ng umaga ako nagising nang dahil sa alarm ko. Gulat na gulat ako nang mabasa ko ang mga mensahe ni Jenna. Agad ko siyang tinawagan pero hindi ko siya makontak. Ilang ulit ko pa siyang tinawagan sa number niya pero nagre-ring lang ang telepono niya at hindi siya sumasagot. Wala pa akong hilamos noon nang inilabas ko ang motor ko sa bahay namin para puntahan si Jenna sa kanila. Natatakot ako kasi ang huling mensahe niya ay papunta na siya sa amin. Pero nag-umaga na lang ay hindi naman siya dumating sa amin. Binilisan ko ang pagpapatakbo ng motor ko hanggang sa nadaanan ko ang isang daan na may nakalagay na caution tape. May naaksidente raw doon. Sobrang kinabahan ako nang makita akong motor na Mio. Kay Jenna yun. Yun ang motorsiklong nakabanggaan ng isang Ford Ranger na itim.
Nang magtanong ako ay kaagad na tinungo ko ang ospital kung saan dinala ang mga naaksidente. Naroon si Jenna na nakangiti sa akin. Nakaupo siya sa hospital bed na may benda sa ulo. Humingi talaga ako ng tawad kay Jenna. Kung nasagot ko lang sana ang tawag niya at nasundo ko kaagad siya, ay baka hindi siya maaksidente. Pero okay lang naman daw siya at wala naman siyang masyadong pinsala maliban sa konting sugat niya sa ulo. Lihim naman akong napausan ng pasasalamat at walang masyadong pinsala sa kaibigan ko. Hinihintay na lang ng doktor ang resulta ng kanyang CT scan at x-ray para masiguradong walang problema kay Jenna. Nakatulog kami ni Jenna noon na magkahawak ang kamay, Sir Van. Nakahiga siya sa hospital bed habang ako naman sa upuan. Hindi ko pinansin ang ina ni Jenna na naunang dumating sa akin. Naiinis talaga ako sa ina niya. Hindi lang kasi ito ang unang beses na kamuntikan ng halayin ng stepfather niya si Jenna. Nirarason na lang ng demonyong stepfather niya na lasing daw ito at hindi alam ang ginagawa. Noon ko pa rin sinasabihan si Jenna na lumipat na at mag-boarding house na lang. Pero ayaw naman ni Jenna na iwanan ng kanyang ina sa stepfather niyang lasinggero. November 1 na pala at birthday ni Jenna. Siyempre binigay ko sa kanya ang regalong matagal nang nakatago sa pouch na lagi kong dala. Isang gold na kwintas na pinag-ipunan ko. Tuwang-tuwa si Jenna nang bigla na lang itong nasuka. Takot na takot akong tumawag ng doktor. Masamang senyalis kasi yon. Bigla na lang, Sir Van, nagkagulo ang mga doktor kasi sabay-sabay ang mga pasyente. Hindi ko rin alam at kahit nurse ako ay natataranta din ako. Tumulong na nga ako sa pag-a-assist. 3 pasyente kasi ang biglang naghihingalo na lang at kasama doon si Jenna. Doon talaga sa emergency. Hindi magkamayaw ang mga doktor. May namuong dugo sa utak ni Jenna, Sir Van. Napakaraming dugo na siyang dahilan ng agaran niyang pagkamatay ng araw din yon. Matapos niyang tanggapin ang regalo niyang kwintas mula sa akin, ay nagsuka na siya ng dugo. Nagiiyak na siya sa sakit ng ulo niya hanggang sa wala nang nagawa pa ang mga doktor sa kanya. Bumitiw ang kaibigan ko sa araw na yon sa emergency room. Ganon din ang 2 pang pasyenteng naroon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Para akong nawala sa sarili habang yakap ko si Jenna. Tahimik lang ako pero sobrang sakit ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko man lang na-realize ang nakakapanindig balahibong pangyayari na yon sa loob ng emergency ng ospital. Noong dinala na si Jenna sa morgue, ay saka ako narinig ang mga nakakatakot na pahayag ng mga nurse at doktor. Tila daw may demonyong pumasok sa emergency room ng mga oras na yon para kumitil ng buhay. 3 pasyente talaga ang sabay-sabay na namatay. Nakakapanindig balahibo at nakakapangilabot, sabi pa ng mga nurse on duty sa oras na yon. Umiiyak din ang mga doktor na nandun sa emergency at hindi makapaniwalang 3 pasyente talaga ang sabay na nawalan ng buhay. Nang ibinurol na namin si Jenna, hindi ako umalis dun sa tabi ng kabaong niya. Grabe ang pagsisisi ko at ang sakit ng nararamdaman ko ng mga oras na yon, Sir Van. Maraming what if sa utak ko. Gaya ng, what if sinabi ko kay Jenna na mahal ko na siya? What if niligawan ko siya? What if hindi ako naduwag para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko? At what if nagising lang sana ako noong mga oras na tumawag siya sa akin? Naalala ko pa ang mga kalokohan niya noon sa elevator na magiging 1 araw na lang ang birthday at death anniversary niya. Hindi ako mapaniwalaing tao pero ng mga oras na yon, hiling ko na sana may ginawa man lang ako para maiwasan ang masamang nangyari sa kanya. Pero sa huli ay wala pa rin tayong magagawa. Ang Diyos lang sa langit ang tanging nakakaalam at ang may hawak ng ating buhay. Kung oras mo na, ay oras mo na talaga. Maraming salamat po, Sir Van. Magandang araw, Sir Van. Itago mo na lang po ako sa pangalang Jane. 23 anyos at graduating na ako ngayon sa kursong criminology. Hindi ko na lang sasabihin ng iba pang detalye sa buhay ko. Nangyari ang experience kong ito nung nakaraang taon lang, Sir Van. Ang
Ang papa ko pala ay isa ring pulis. 5 taon na siyang patay. Namatay siya sa isang entrapment operation. Nanlaban ang mga hinuli nilang kriminal at isa ang papa kong nasawi ng araw na yon. Ilang beses na akong sinabihan ni mama na lumipat ng kurso. Pero talagang mahal ko ang kursong ito. Magkakaiba naman ang kapalaran ng lahat ng tao. Pero hindi lang talaga maiiwasan ni mama na mag-alala sa akin dahil sa nangyari kay papa. Ayaw na sana ni mama na sumunod ako sa kanyang landas na maging isang pulis. Iniidolo ko si papa noon pa man, Sir Van. Kaya kahit babae ay nagpupursigi talaga akong maging pulis. Walang nagawa si mama kundi hayaan na lang ako sa kagustuhan ko. Isang guro sa pampublikong paaralan si mama ko, Sir Van. 2 kaming magkapatid. Ako ang panganay at si Jun ang bunso. Junior siya ni papa. Papa's girl talaga ako, Sir Van. Lagi kong dinadalaw ang libingan ni papa kahit naman hindi pa araw ng mga patay. Last year, November 1, nang dumalaw kaming buong pamilya kay papa, ay napagkasunduan naming doon kami matulog sa puntod ni papa. Kinagabihan ay nagkakatuwaan pa kami ni mama na kumanta ng mga paboritong awitin nila ni papa. Ako ang taga-gitara. Ang saya pa namin nang bigla na lang lumamig ang paligid. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nangangamoy rosas talaga ang paligid namin, Sir Van. Si papa kasi kahit lalaki ay maarte yon. Amoy rosas si papa kasi brand niya talaga yung Watson's Rose Scented Cream Body Wash. Dumidikit talaga ang amoy ng sabon ni papa sa katawan niya. Hindi ko napigilan ng mapaiyak, Sir Van. Niyakap ko ang picture frame ni papa. Nararamdaman kong narito siya at kasama namin ang mga oras na yon. Kahit papaano ay parang naibsan yung pagkamis ko kay papa habang naroon kami sa kanyang puntod. Umaga na kaming umuwi noon at may pamahiin tayong magpagpag bago umuwi ng bahay, lalo na at galing kang dumalaw sa patay. Masaya kaming umuwi ng bahay noon. Kinagabihan nagtirik pa ng kandila si mama sa altar namin. Nagpapahinga na kami noon nang bigla na naman akong nakaramdam ng panlalamig sa katawan ko. Kakaibang lamig siya. Hindi lang basta lamig na galing sa electric fan ng kwarto ko, kundi yung lamig na parang nanonood talaga sa kalamnan mo. Yung lamig na parabang niyakap ka ng isang malamig na bagay. Hindi ko tuloy napigil ang sarili kong kilabutan. Kaya napabangon ako sa kama at lumabas sa sala. Naabutan ko si Jun dun sa sala na nakatulog pang nakangiti. Para bang tuwang-tuwa ito sa kanyang panaginip. Napalabas naman si mama sa kwarto niya at napatulo ang luha kasi naroon na naman ang amoy rosa sa loob ng kwarto nila ni papa. At nang pumasok ako sa loob ng kwarto nila mama, tama nga, naroon na naman ang amoy ni papa na nakapagtataka. Simula kasi nung nawala si papa ay nagbago na ang brand ng sabon ni mama. Nag-Dove body wash na siya dahil nasasaktan si mama kapag naaamoy ang amoy rosas na body wash ni papa. Parang naninikip ang puso ko sa loob ng kwarto nila mama ng mga oras na yon. Kaya lumabas ako doon. At nang paglabas ko, nakatayo ako sa likuran ni mama at niyakap ko na lang siya. Hanggang ngayon kasi ay nasasaktan pa rin si mama sa nangyari kay papa. Ilang ulit mang umiyak si mama ay hindi na maibabalik ang buhay ni papa. Kahit nahuli ng mga pulis ang mga kriminal sa entrapment operation na yon at nakulong sila, ay hindi na rin maibabalik ang buhay ni papa. Mas lalo na lang ding nalungkot si mama at ako na naman ang niratrata ng bibig niya. Lagi naman kasing ganito si mama. Frustrated siya sa nangyari kay papa kaya gusto ni mama na magbago talaga ako ng kurso. Nang dahil sa ingay ni mama, ay napakamot sa ulo si Jun na bumangon. Sinira daw namin sa ingay namin ang maganda niyang panaginip. Sa panaginip niya ay dumalaw si papa dito sa bahay. Ipinahayag daw ni papa na masaya siya para sa akin, na ituloy ko raw ang kurso ko at hayaan na lang si mama na laging tumatalak. Mas lalong napaiyak si mama ng gabing yon, Sir Van. Unfair daw si papa kasi mabuti pa si Jun at dinalaw niya sa panaginip. Samantalang siya na sobrang namimiss na si papa, ni minsan ay hindi man lang dumalaw sa panaginip niya. Nagpaparamdam sa kanya, oo. Pero sabi pa ni mama, mas lalo niya lang namimiss si papa nang dahil sa mga paramdam niya. 10:00 na nun, Sir Van,
Finally ay natapos ng kaiiyak ni Mama. Napakalma na namin siya ni June at nagpasyang magpahinga na raw kami. Nahiga na rin ako sa kama at nakatulog. Napabangon na lang ako dahil naririnig kong may bumubulong sa akin. Paggising ko ay nahintakutan ako. Kaboses ni Papa ang bulong na yun na ginising ako sa mahimbing kong pagtulog. Pagtayo ko sa kama ay nasa likuran ko si Papa. Nakita ko sa refleksyon ng malaki kong salamin na nasa harapan ng kama ko. Nakangiti itong may luha ang mga mata. Bigla akong kinabahan, Sir Van, kasi parang naririnig ko pa ang bulong ni Papa na pigilan ko raw si Mama. Sa muling paggalingat ng mga mata ko, ay nawala na si Papa sa refleksyon ng salamin ko. Tanging ang malakas na kabog ng dibdib ko ang naroon. Napatakbo na lang ako sa kwarto ni Mama. Nawindang ako, Sir Van, dahil nakahandusay na si Mama sa sahig ng banyo na nasa loob ng kwarto nila ni Papa. Mabilis na nakahingi kami ni June ng tulong sa kapitbahay para madala si Mama sa ospital. Wala na kasing malay si Mama, Sir Van. Nakomatos ng 2 araw si Mama. Ang sabi sa amin ng doktor ay inatake ng alta presyon si Mama. Nahihilo na ito kaya natumba sa banyo. Palagay ko ay nagpupumilit si Mama na pumasok sa banyo kahit nahihilo pa. Sobrang laki ang pasasalamat ko sa panaginip at paramdam ni Papa sa akin. Hindi ko alam kung alin ang panaginip at alin ang totoo doon sa nangyari sa akin. Basta ang mahalaga ay nagising ako at nailigtas namin si Mama. Sadyang naniniwala akong si Papa ang gumising sa akin para mailigtas ko pa si Mama. Sabi pa ng doktor na kung natagalan pa bago nakita si Mama, ay baka hindi na ito maagapan pa. Nagising si Mama sa 3 araw, Sir Van. Sobrang saya namin ni June. Nakakatakot mawalan na naman ng isang magulang. Hindi pa kasi kami handang mawalan ng ina. Hindi pa kami handang mabuhay nang wala si Mama sa tabi namin. Napatulo na lang ang mga luha ni Mama. Nung medyo okay na siya ay naikwento niyang nakasama niya si Papa. Sasama na raw sana siya kay Papa at ayaw niya nang mahiwalay kay Papa. Pero sinabi ni Papa na balikan kami dahil kawawa naman kaming dalawa ni June na maiiwan dito sa bahay. Sadyang naniniwala akong may kaluluwa ang tao. Siguro nang gabing inatake si Mama ng alta presyon ay dinalaw siya ni Papa sa kanyang panaginip. Nag-iiyak kasi siya nung hindi man lang daw siya dinalaw ni Papa kahit sa panaginip. Hindi ko alam, Sir Van, pero sa darating na araw ng mga patay, gusto ko pa ring maramdaman ang presensya ni Papa. Hindi ako natatakot na muling maamoy ang body wash niya sa buong kabahayan. Sana maramdaman ko ulit si Papa ngayong araw ng mga patay. Hanggang dito na lang po, Sir Van. At maraming salamat po sa iyo. God bless din po sa inyo.